St. Matthew's, Lord Jesus, King number 206. Amen. Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Amen. Handa na po ba tayong mawit? Amen. On to the first. Praise Lord Jesus, ruler of all nature, out of God and man the Son. Thee will I cherish, Thee will I honor, Thou my soul's glory, joy, and crown. Fair are the meadows, fairer still the woodlands, blooming the blooming garb of spring. Jesus is fairer, Jesus is purer, who makes the hopeful heart to sing. Fair is the sunshine, fairer still the moonlight, and all the twinkling starry hosts. Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels can boast. Beautiful Savior, Lord of all the nations, Son of God and Son of Man. Glory and honor, praise, adoration, now and forevermore be Amen. Let us pray. Almighty God, thank you so much, dear Father, for loving us. Thank you for the Son, our great Savior and Redeemer, the Lord Jesus Christ, the King of all kings. Dear Lord Jesus, thank you for the assurance that you will come again to take us, O Lord, with thee unto heaven above. Thank you for the assurance too that you will surely judge and end all wickedness in the universe. Father God in heaven, thank you for the Holy Ghost, for his indwelling in our heart, sealing us unto thee, and teaching us, O God, in our daily life concerning your will. O God, the Holy Spirit, please continue to lead and teach us and help us to worship the Father, the Son, and the, O God, the Holy Ghost with our whole heart this morning. Bless each and everyone, Lord, as we pray to you and we offer to you, O God, our body as living sacrifice, even our offerings, O God, as an expression of our gratitude and love to you, O God, being loving and kind sa bawat isa. Again, thank you so much, Lord, for protecting each and every one of us throughout the week. Thank you for the blessing sa bawat isa sa amin, sa pag-bless niyo sa hanap buhay ng bawat isa, sa ginawa ng aming mga kamay, at gayon din sa iyong pag-guide, sa iyong protection at preservation sa aming lahat, mula, Panginoon, sa anumang kasamaan at lahat ng makapanira sa aming buhay, sa aming relasyon, at sa aming pamilya. Salamat din, Panginoon, sa katiyakan ng iyong favors muli para sa aming lahat today, tomorrow, and forward, according to your word, Panginoon. Salamat po din na ang mga prayers namin kanina at sa sumusunod pa, ay you will continue to bless it, to magnify your name in our life and with our life throughout this town and to the regions beyond.
Father, please continue to bless our tithes and offering, and even our faith promise giving, our building commitment, and the people of God na sadyang they honored thee, O God, with these offerings. Continue to bless them and enable them, Lord, to claim and possess all the promises behind these promises, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa mga kapatiran namin na may sakit, please heal them, O God, and by Thy grace in Thy perfect time again, or sa pagdating ng aming next na pribilehyong makapanambahan sa iyo, ay makasama namin sila. Salamat din, Panginoong Diyos, sa pag-iingat at paggabay niyo sa mga kapatiran namin na nasa abroad, at patuloy na pagnabayan niyo rin sila, bigyan ng good health and protect their family, O God, na naiwan po nila dito sa Pilipinas. Salamat din, Panginoon, sa aming kapatid na from abroad ay nakauwi din. Kasama namin siya ngayon na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, at sa iyong pagtugon at pag-bless sa mga prayers din namin para sa Kanya. Salamat din po, Ama, sa mga ipinagkaloob niyo, Panginoong Diyos, ng mga pinansyal at material na pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa mga trabaho na binigay niyo sa mga kapatiran, thank you po. And sa promotions, Lord, na ibinigay at ibibigay niyo pa, Panginoong Diyos, sa kanila. We praise you and thank you so much, Panginoon. For all the souls, O God, na iyo pong binigyan ng grasya throughout the week through hearing the truth concerning salvation, ang pagliligtas ng Panginoong Jesus. Thank you, Lord, for Thy grace toward them, and please bless their heart for you and enable them, O God, to have a genuine faith to Thy Son and to have Thy gift of eternal life. And I pray din, Lord, your loving hand to add or to guide and lead them here and add them, O Lord, to Thy church. Please continue to grant our prayers, Lord, that you will use your ministry here as shining light in this town or a landmark of this town and to the regions beyond. Dear God in heaven, we pray also na lahat po ng mga friends and loved ones namin ay iligtas niyo rin. At gayon din sa aming mga bisita sa ngayon. Thank you so much, Lord, for bringing them safe and sound here. Bless them, dear God. Please enable them, Lord, to help Thy gift, pagliligtas ng Panginoong Jesus. Help them to go home with faith and with joy because of salvation na ibibigay mo sa kanila ngayon. Ngayon din, Lord, sa mga bata dito sa church, nawa lumaki sila na may paggalang at takot sa iyo. I-bless mo sila ng puso na sadyang may takot at paggalang sa iyo. Lumaki sila na maging mga mabuting anak. Sa lahat din, Panginoong Diyos, na mga widowers dito sa church, mga single parent, at gayon din sa mga motherless and fatherless, I pray your special favor na patuloy na mag-comfort, mag-guide, mag-lead sa kanila. Sa bawat isa din na nandito na nanay, thank you, Lord, sa kanilang buhay, using them, O God, to be a blessing to their family, to their husband. And I pray that you will continue, Lord, to bless them and bless them with spiritual growth, with devotion and dedication to you, O God. And through their life, Panginoon, ay sila po'y maging example ng mga nanay, Panginoon, sa kanilang purok, sa kanilang barangay, at sa kanilang lugar, Panginoon Diyos. Nakita po sa kanilang buhay ang godly na pamumuhay ng isang ina. Panginoon, gayon din po sa lahat ng tatay dito sa church, I pray na tulungan niyo kami na mamuhay din na bilang isang makadiyos na ama at makadiyos na asawa. Tulungan niyo kami na maging responsible sa aming mga obligasyon as godly and good husband to our wife, and godly and responsible and good father, O God, to our children. Gayun din, Panginoon, we pray po, Ama, na patuloy na ingatan niyo rin ang aming bansa, patuloy na bigyan niyo ng karunungan ang aming presidente, vice-presidente, at lahat ng government officials to lead our country or to govern, Panginoong Diyos. And please, patuloy din, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang kumontrol sa buong mundo. Please, itouch niyo po ang puso ng lahat ng mga kings, princesses, or president, Panginoong Diyos, sa buong mundo. Those who ignore thee in their life, please humble them and help them, O God, to acknowledge and honor and fear thee, like in the time of Nebuchadnezzar. Through their life, Panginoong Diyos, magkaroon ng religious freedom sa kanilang mga bansa, and through their life, magkaroon ng free course ang iyong salita. Panginoon Diyos, we pray din po, Ama, na empower niyo lahat ng mga pastors, preachers, and teachers of Thy Word this morning.
At i-bless na rin lahat ng iyong mga anak na nandirito ngayon. To those who are praying, na i-bless mo ang kanilang mga business, i-bless mo ang kanilang mga plans and goals, at ang kanilang mga trabaho, Panginoong Diyos, please hear and bless their prayers. Father God in heaven, again, thank you for this morning and we praise you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning sa ating lahat. So, we will sing another song. Awitin po natin mga kapatiran, ang such love. No? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay tinubos, tayo po ay iniligtas. Such love. Awitin po natin ang lahat ng stanza. Pagdating ng last stanza, mag-proceed ang ating poet. Hymn number 22, ulitin po natin ang such love. Amen. Hold to the verse. That God should love a sinner such as I, should learn to change my sorrow into peace, nor rest till He had plans to bring me nigh. How wonderful is love like this! Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love us, neither such as I. How wonderful is love like this! That Christ should join so freely in the scheme, although it meant His death on Calvary, the ever human, tough and noble thing, down but upon the thrones on me. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love us, even such as I. How wonderful is love like this! That for a willful outcast such as I, the Father and the Savior bled and died, redemption for a worthless little man, who on the thorn brings me by. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love us, even such as I. How wonderful is love like this! And now He takes me to His Father's Son. He asked me not to fill a servant's place, the far off country, longing so long. Why
para sa atin. We did a lot of mistakes in our life, and because of His grace, He kept and sustain us and provide all our needs, delivering us from the enemy's snares, protecting us from all harm. Kaya dapat natin talagang siyang papurihan. Amen? So sa ating announcement, let's continue to live or to apply sa ating buhay itong ating team for 1 year. Trust and honor God to the fullest. So, kailangan matutunan natin mag-live by faith. Tanggalin natin yung doubt sa ating puso sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Okay? Then yung honor, tanggalin din natin yung katamaran sa pagsamba sa Diyos. Amen? Okay? Then group prayer natin every 8 o'clock ng gabi sa inyong mga tahanan at pag na-reach na nandyan na yung 8 o'clock, no? Huwag natin kalimutan, mag-kneel down at mag-pray tayo. Let's pray for our family, for our church members, and for our beloved country, and of course, for the soul of our loved ones to be saved. Amen? Okay? Ibig sabihin ng mga soul ng ating loved ones to be saved, yung mga loved ones natin na buhay pa na hindi pa na-share ng gospel, makakilala sa Panginoon. And ganyan din yung ating mga offerings, mga givings natin, gawin lang natin para sa kapurihan ng Diyos. At napatunayan na natin siya sa kanyang katapatan. Prayer meeting natin, Wednesday, 6 p.m. Ano oras na dito? Natin 6 p.m. Hindi alas 6, ganun na yan. Okay, so ano yung Wednesday? Merkules. Okay, mapantay dito yung prayer meeting tayo. While practice, 5 p.m. Outreach natin, 2:30 ang alis namin dito. 3 doon, minsan 3 pa kami nakakalis. Pero mga kapatid, mag-join kayo, sumama kayo. Daming open door, daming kaluluwa na kawawa naman kahit though they have religion, they need the true gospel of Christ. Amen? Sumama kayo. Hello? Okay? So, sa ating AC project, so nakakabit na, ina-enjoy na natin, i-continue lang natin ang pagbibigay ng ating mga commitment para sa kapurihan ng Panginoon. Okay, so church outing natin by the month of June. Wala pang definite date because tinitingnan ko kung ano yung okay ang bawat isa. So, Happy Mother's Day sa lahat ng nanay, and we will celebrate our Mother's Day sa last Sunday. Diyan na ba kayo? Huwag kayo mawala, kayo mga nanay. Pag wala kayo, nami-miss nyo yung mga dapat nyo ma-enjoy. Okay? So, ano yun? So, lahat ng nanay, ipilian mo na ng okay, hindi nyo ko lang po. So, yan pa, greetings natin. Happy birthday! Okay? In advance kay Sister Marilu Gising. Tama ba? So, then kay Sister Rica Cantuanco and Brother Reniel Ballesteros, kay Briggs, kay Rai Rai, kay Emerson, at kay Brother Samuel Handaan. Huwag niyo kalimutan na kay Brother Samuel kasi may handa yan. Handaan yan. Okay? Sige. Wedding anniversary. Happy wedding anniversary. No? Kasi nag-limliming ni Joffy, wedding anniversary na yan. Okay? So, in advance kay Brother Danilo and Sister Princess Aman. Okay? So, wala na ba? Wala na sa inyo ang wedding anniversary nyo, birthday nyo, para mag-greet namin kayo? Wala na? So, kung wala na, idadako tayo sa ating pag-welcome ng ating mga bisita. Okay, so, meron tayong pasasalamat sa Panginoon, maliban sa ating personal blessings, meron tayong blessing, okay? Ano yung tayo lahat ay nandito ngayon. Amen? Okay, sa biyaya ng Panginoon. And of course, salamat sa Panginoon, kasama natin si Brother Wilson ngayon, naka-awit din siya. Parang kailan lang, no? So, dapat ang team sa mo, Brad, parang kailan lang. Sige. So, parang kailan lang, nandyan siya. Pati tayo, parang kailan lang na bata. Ngayon, matanda na, no? Okay? So, pero di bali, basta may itinatanda. Okay? Huwag lang yung tumatanda, pero walang itinanda. Okay? So, awan yan, mapantayo man iti panag-welcome tayo, pati iti bisita tayo, at iti bisita ni Brother Josel, na invited by Brother Josel. Nakilala yun ni Brother Josel, na-imbag, kung hindi ba kilala, isunod na niya kapsat ni Sister Shaslyn, kahit that yung ting ipag-pray yun at no
mas lalo nga faithful iti Apo. Yan. So, pagkilala tayo rot, welcome tayo from San Dionisio 2. Si Romnick Apilado? Yeah, Apilado. Saan si Romnick? Yeah, thank you so much, Romnick. Thank you for coming. You're very much welcome. And Brother Ruby will be the one to talk to you later. Kay Marlon Apilado, nasan si... Yeah, thank you so much, Marlon. Pagpadadal na taga San Dionisio 2. Saan sa San Dionisio 2? Di doon sa 3. Anong purok kayo? Mga anak? 6. Okay? Sige, purihin natin ang Panginoon. Patuloy kayo, ah? Then, si Lemar Felipe. Okay, God bless you, Lemar. God bless you. Thank you so much sa pagpunta. Si Lemar ay 16 years old. Si Romnick ay 17. Si Marlon ay 15. Okay? Maalala ko tuloy nung ako rin ay 16. Okay? So, pero purihin ng Panginoon kung may mga 16 na bata. Okay? Meron pa ba tayong i-acknowledge? Wala na? So, pag-pray natin yung mga iba pa natin mga kapatiran kasi sila ay pauwi din. Yung iba, galing sa Amerika. Yung iba, galing nasa Alaska pa. Yung iba naman, nasa Antarctica. No? So, kaya kailangan na ipag-pray natin silang mabuti. Okay? Makabalik sila sa church. So, yung iba, ibang US na ang kanilang, hindi sila sa North America, hindi sila sa South. No? So, sa East America sila. Okay? Ano yun? USA, di ba? So, sa US lang sila, walang A. Yung A, naging W. Nandun sila sa unsafe world. Okay, sige. Nagangiti na kayo, okay, tama na yan. Purihin natin ang Panginoon. Are you happy? Amen. Are you blessed? Amen. Okay, let's enjoy our fellowship. Let's all stand. Awitin natin. And welcome to NBC. Brother Julius, come here. Awit mo, welcome to NBC. Tumayan natin sila Lemar, Romnick, and Marlon, and of course, ang bawat isa. Ang bata, magmano. Huwag kayo makipag-shake hands sa matanda. Amen? Okay. Welcome, sing. Welcome to NBC. It's the church where you belong. Welcome to NBC. Where every heart is filled with song. Our message is from God's word of Christ the living word. NBC welcomes you today. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. Para po sa ating offering song, awitin po natin 256, Give of Your Best to the Master. First stanza lang. Handa po natin ang ating puso't isipan na offer. Amen. Give of your best to the Master. Amen. On to the first. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Through your soul's fresh flowing ardor into the battle of our truth. Jesus has set me example. Don't ask what's the young and brave. Give him your loyal devotion. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give
pray. Dakilang Diyos, thank you po please sa oras na ito na pinagkalubos sa amin. Salamat po sa mga blessings na binigay mo sa bawat isa, sa pag-ingat, pag-guide nyo pang dito sa church. At alam namin may pagkakos kayo. And we also thank you, O Lord, sa lahat ng kasagutan din ng mga prayers na ating interpret namin. At sa mga ibigay nyo pa, ito po sa lahat ng Lord, sa aming pagkakaloob, ikaw mo din ang mga bless sa mga ito at kami nga Lord ay patuloy ng turuan at patuloy ng mas maging grateful to your giving Panginoon at naibigay namin ito ang hindi pagpilitan kundi may kadalaman Panginoon sa aming puso at help us also Lord na huwag ma-divert o ang aming attention sa kamunduhan kundi mag-focus kami sa inyong kalooban at gawin namin ang best para sa inyo. Lord, kita pa para sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pagpatuloy natin ang pag-awit habang nag-offer. Give all your best to the Master. Give him first place in your heart. Give him first place in your service. Consecrate given to you shall be given. God is beloved Son. Gratefully seeking to serve Him. Give Him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. That in salvation's full armor, join in the battle for truth. Give of your best to the Master. No else is worthy His love. He gave Himself for your ransom. Gave up His glory above. Laid down His life without murmur. You from sin's ruin to
God will take care of you. A song that reminds us that God is mindful of us. No, at siya talaga ay hindi kanya winawaglit sa kanyang isip, sa kanyang puso. Okay? So, mga Brother Remy, kausapin mo na yung tatlo. Nag-ausap na si Joseph noon, ano? Di ba? Pwede mo pala si Joseph silang apat. Tapos, may iwan kayo lahat dito maliban sa kanila. So, again, so ready na tayo makinig? Yes, dahil at makinig tayo mabuti dahil alam niyo mga kapatid, ang pinakamahalaga sa worship service is the Word of God. Hindi na ba kayo? So, kaya buksan natin ang ating mga Bible sa Book of Mark. Mark chapter number 6. Mark chapter 6. This was the time that the Lord Jesus Christ walked on the water and Peter too. Okay, maging si Peter nung kanyang pinakinggan, kanyang sinunod ang invitation or ang call of the Lord Jesus Christ. No? Dahil sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw yan, bid me to come. And then Jesus said, come. So he went down from the ship and he walked on the water toward Jesus Christ. And when he saw the boisterous wave, he was stumbled. He was nervous and he began to sink. But he prayed to the Lord and said, Lord, save me. Then Jesus stretched forth his hand and saved him, or reached him immediately and saved him. Makikita po natin dyan na mga kapatiran sa buhay dito sa lupa, being with Christ, bilang nasa kay Kristo, nanalig sa Panginoong Jesus, whatever na ating hinaharap sa buhay, huwag nating kalimutan, Christ is with us. The moment that we cry, He will stretch His hand and help us. Amen? Kaya sakto din yung kanta, God will take care of you. Okay? Salamat din sa Panginoon, willing din yung mag-ina na they will take care sa pagkanta ngayon, bagamat hindi sila sana yung schedule. Okay? At yung naka-schedule ay dapat kong paluin namin. So, dahil po lang po. So, Mark chapter number 6. Yan na yan? Okay, verse number 45. Mark chapter 6, verse number 45 to 52. And straightway he constrained his people to get into the ship and to go to the other side before unto Bathsheba. Bethsaida, ano ba yan? Itong salamin ko magipalit na. Hindi na ako makabasa pag walang salamin eh. While he sent away the people, and when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. Nakita na ninyo? Amen. 47, and when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. And about the fourth watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. Verse 49, but when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out. For they all saw him, and were troubled. And immediately he talked with them, and said unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. For they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. Tayo manalangin. Almighty Father, please bless niyo about isa ng soft and receptive and responsive heart, O God, for your word this morning, for them to be blessed, for them, O God, to enjoy thy presence, thy instruction, thy comfort, and thy direction. Lord, have mercy to thy servant. I'm nothing, dear God, hoping and praying, Lord, to you, na malwalhati kita as I preach your word.
and praying that you will touch the heart of thy people and bless your people as you magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So, dito sa ating binasa, makita po natin, the disciples were anxious, ano? Sila po ay nandyan yung kanilang worries and fears kung marating ba nila yung other side. Diyan na ba kayo? Kung marating ba nila yung sabi ni Jesus na dapat nilang puntahan. Bakit? Because of the unexpected storm. Kung titignan po natin yan sa Matthew chapter 14. Kaya ang sabi diyan sa verse number 48, and he saw them toiling in rowing, no? For the wind was contrary unto them. So, because of the unexpected storm, mga kapatiran, ay parang sayang yung effort nila na mag-row. Okay? Sayang yung kanilang mga ginagawa dahil nilalaro lang sila nung wave. Okay? So makita po natin, nandiyan na yung kanilang worries and fears kung sila nga ba ay bumabubuhay pa. No, baka malagkip na dayay nagluganan da, di ba? Okay, dayay itilokano, bangka, actually ship ito barko ito Okay? Nakuha po natin, hindi lang siya kasing laki nung Titanic, hindi siya kasing laki ng Gigantic, Britannic, okay? Ano ba yung mga malalaking barko pa? Gigantic, Britannic, Titanic, meron pa lahat ng yan ay puro gawa ng Britain. Okay? So, pero ito ay nakaklassify sa ship. Tinan po natin, tuloy natin basahin. Kaya takot na takot sila, they do their best, pero parang wala silang magawa. Kaya nandyan na yung worries and fear. Then, lumapit si Jesus, nakita nila, akala nila espiritu, takot din sila. So, matatakot din pala sila sa multo, sa spirit. Di ba? Ano ba? Okay? So, marami rin Kristiyano hanggang ngayon matatakot din sa multo. Pero, parang hindi kayo matakot, magsalamin kayo tuwing gabi. Para masanay na kayo. Right? Alala ko noon, sino yung tinuturuan ko ng mga young people? Kaya ba gusto niyo makakita ng multo na hindi kayo matakot? O nakakita na kayo ng multo, sabi nila hindi pa, pastor. Gusto niyo makakita ng multo na hindi kayo matakot? Sabi, pwede ba yun, pastor? Yes, pwede. Paano po? Magsalamin lang kayo. Okay? So, ano lang naman yun Sige, balik tayo dito. Sabi sa verse 49, but when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit and cried out. And sabi diyan, and they all saw him and were troubled. Nakuha ba natin? And were troubled. And immediately he talked with them and said unto them, be of good cheer, it is I, be not afraid. Okay? So, in application sa ating Christian life, sa ating buhay dito sa lupa, mga kapatiran, for following Christ, or maging ikaw man ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, you are not exempted sa mga storms of life. Nandiyan na ba kayo? We are not exempted sa mga natural storm and storms of life that it will trouble us and make us anxious and worrying sa ating future. Okay? Pero dito sa lesson natin ngayon, makikita po natin mga kapatiran na ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, be of good cheer. Okay? Kaya yan ang ating lesson. Be of good cheer. Yung word na good cheer diyan mga kapatiran, so una, kung titignan po natin ito, it was a shout of encouragement. Sabi ng Panginoon, pag iliteral natin na i-translate sa Tagalog, sabi diyan, yung word na cheer is magsaya, matuwa, no? Magsaya o matuwa kayo. Bakit? Kasi yung nakikita nyo, hindi multo. Amen? Sabi niya, no? It is I. Be not afraid. Pero tingnan muna natin yung sabi niya, be of good cheer. Okay? Na ang ibig sabihin din dyan, second na meaning niyan is shout for joy or in praise or encouragement.
Give comfort or support. Yan po ang tinutukoy ng good cheer yan. Nasabi ng Panginoon Jesus dito sa mga disciples na kung saan ay takot na takot sila because of the storm, na pwedeng mamatay na sila, di sila makapunta doon sa other side. At nung nakita pa nila si Jesus, akala na nila nakakita sila ng spirit na nadagdagan ang takot nila, mga kapatid. Sumigaw ang Panginoong Jesus, be of good cheer. Sa atin bilang mananampalataya, habang nandito tayo sa lupa, bilang isang Kristiyano, mga kapatiran, huwag natin kalimutan, hindi po tayo excuse sa mga ganitong experiences. Minsan, saka mo natetest kung meron kang fear o wala, kung talagang ang faith mo ay malakas o matatag pagka may pagsubok sa buhay. Amen? Pagka may sakit ka, ano pa natin? Magbiyaga pa yung hata. But the devil and your faithlessness, your fear, continually what? Putting and insisting in your mind, oh, you are near to death. Hello? Malapit ka nang mamatay. At mamaya-maya, yung may sakit, actually, hindi siya kawawa doon sa kanyang sakit, kundi dahil hindi makatulog sa takot. Yung mga nagkasakit, ano na-feel ninyo? Diba? Lalo kung ang sakit na. Diba? Then, hindi ka pa naasikaso ng doktor. Okay? Then, minsan ang akala mo, ang hope mo ay yung doktor, kaya punta ka na kagad sa doktor. Pagdating doon, one day na, 24 hours na, 2 days na, hindi ka pa naasikaso. Ang pinaka-worst yung hindi pa na-diagnose o ma-detect kung ano yung sakit mo. Worries and fears nandiyan. Nakuha natin? No? Bakit? Because in negative side, nag-creep in yung thoughts. Oh, malapit ka nang mamatay. Minsan ayaw mo matulog. Bakit? Akala mo, pag hindi ka matulog, hindi ka mamamatay. Sabi ko nga, tuloy, maraming patay na dilat ang mata. Diba? Akala, pag hindi magpipikit, hindi mamamatay. Okay? Kaya maraming namatay, dilat ang mata, kaya igaganon na lang ng impulper. Diba? Okay? Pero pagka tayo may sakit bilang isang Kristiyano, be of good cheer. Are you listening? Huwag niyong kalimutan, ang katawan natin, nilikha ng Panginoon na mayroong self-healing process. Now, kapag wala tayong fears and worries, magiging malakas yan para i-heal yung ating body. Pero kapag ine-entertain mo yung fear and worries, may stress ka, mas lalong babagsak yung immune system mo. Mas lalong hindi ka makatulog at mas lalong madagdagan yung sakit mo. Are you listening? Pero kung meron kang peace of mind, na kapatiran, yung sakit na yan, minsan parang tinitignan, parang wala kang sakit. Magtataka sila. Parang go pa rin yung katawan mo. At nakaka-recover ka sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Kasi ang merong peace of mind, walang worries and fears, malayo sa stress, walang stress, mental stress, number 1 yan saka emotional stress. Susunod lang naman na yung physical stress kapag meron ka ng mental and emotional stress. Then, hindi mo pa yun natalo, mamaya babaksak ka na sa depression. Nakapo na din? Pero as Christian, we need to be aware, Jesus said, whatever na circumstances meron ka, be of good cheer. Bakit? Sabi ng Panginoon, it is I. Hello? Be not afraid. You have problem, you have sickness, you have burden. Sabi ng Panginoon, hindi ka kawawa. I just let that circumstance to come to you or for you to experience it so that you might learn. Para matutunan mo, malaman mo na hindi ka nabubuhay dahil wala kang sakit. Hindi ka buhay dahil nasa good health ka. Buhay ka dahil sa Diyos na bumubuhay sa iyo. Amen? Or problem ang darating sa iyo.
Sometimes, ang problem, inaalaw ng Diyos na darating sa buhay mo upang matutunan mo yung dapat mong matutunan na character. Sometimes we pray for patience. Pastor, would you please pray for me? Sabi ng mga iba. Bakit? Anong prayer request mo? Pasensya. Bakit? Kasi ang titigas ng ulo ng kapatid ko, ng asawa ko. No? Huwag ka nang magtaka kasi pareho kayo. Okay? Well, mga kapatiran, tandaan niyo ito. If you pray for patience, sometimes God give you problems for you to have that patience. Are you listening? Kaya pag nag-prayer request kayo, intindihin nyo mabuti. Nakakararak ti patience. Yeah. No? Apay nga, tatlong magkaroon ng problema. Hindi naman yon. In other way lang minsan. Nakuha po natin? So tandaan po natin, lahat na nangyayari sa ating buhay, never na mangyari yan at darating yan sa iyo if the Lord, kung hindi ito pinirmit o pinahintulot ng Diyos. At kung pinahintulot yan ng Diyos, mga kapatiran, He has a great purpose for you. Diyan na ba kayo? All things work together for good to them that love God, even to them who are called according to His purpose. Romans chapter 8, verse number 20. So, walang darating sa buhay mo na hindi niloob ng Diyos. Let me remind you this. Okay? And huwag niyo kalimutan ito. Maging ang diablo could not do anything against you and me if the Lord, kung hindi po ito inalaw ng Diyos. Are you listening? At kung inalaw naman ito ng Diyos, may purpose. God wants you to learn something. God wants you to be developed in some character na kung saan, halimbawa, yun nga, gusto niyang matuto ka na you live alone, na ibig sabihin, hindi ka yung dependent sa magulang, hindi ka dependent sa kapatid, yung meron kang sariling pag-iisip, pagpaplano, yung alam mong makideal sa anumang sitwasyon, gusto ng Diyos, i-build ka na gano'n. Minsan may mangyayari na parang ka bang binubuli, parang ka bang minaliit, then parang wala kang matakbuhan ang purpose ng Panginoon doon para ikaw mismo ma-develop yung sarili mo na kung paano manindigan. Are you listening? Ngayon, kung halimbawa maranasan natin yan, huwag kang matakot. Bakit? Sabi ng Panginoon, it is I. Hello? It is I that allow or permit that circumstance or things or matter na dumating sa iyo upang mag-develop ka. Amen? So, huwag niyong kalimutan ito, mga kapatid. Katulad nitong mga disciples, they were afraid. They were anxious. Okay? Worrying kung ma-reach ba nila yung other side because of the boisterous wind, because of the storm, because of the waves on the sea. Pero tingnan ninyo dito, sabi diyan, sila po ay tinitignan ni Jesus. Amen? Hello? And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. He saw them. Christ was watching. Yan ba kayo? He beheld everything. And He controlled everything. And anong pumunta na siya? Anong nangyari? Pinakalma niya yung hangin, pinakalma niya ang lahat, naging maayos uli ang lahat. So be of good cheer, Christian. Be of good cheer. Ano man yung experiences nyo, ano man yung dumarating sa buhay nyo, problems or unexpected na pangyayari sa inyong buhay, be of good cheer. Bakit? Kasama mo ang Panginoon. Okay? Be of good cheer. Now, sa ating point number 1. Sa ating point number 1, in verse 5, tingnan po natin. And straightway, He constrained His disciples to get into the ship and go to the other side before unto Bethsaida, while He sent away the people. Oy, Tim, ikaw na nagpe-preach. Okay. Sige. Kanya yung bata. Kanya talaga yan. Now,
Kaya ko lang yan. Binibiro ko lang kayo para sa akin kayo makinig. Okay? Now, tinan ninyo mga kapatid. Sabi dyan, ng Panginoong Jesus, and straightway, He constrained His disciples to get into the ship and to go to the other side. Anong ibig sabihin dyan? Meron pang utos ang Panginoon sa kanila. Naba nyo? Take note. Pas mo lang konti. Pasok ang ligalig yan. Okay? So, take note mga kapatid. Kung aatras tayo, kagagawa lang ni Jesus ng miracle. Ano pong ginawa niyang miracle? Yung 5 loaves and 2 small fishes. He fed 5,000 people. Hello? With 12 basketfuls na sobra. Okay? Then after na yan po, nakita na witnessan, na-enjoy ng mga disciples, the Lord Jesus Christ commanded His disciples to go to the other side. At sila lang, maiwan muna siya. Nakapa natin? Kaya sabi diyan, and straightway, He constrained His disciple. The word constrain, mga kapatiran, makikita po natin yan, pinilit niya. Ibig sabihin, ayaw sana nila. Nakapa natin? He constrained His disciple to get into the ship and go to the other side before Bethsaida. Ano makuha nating lesson dito? Inutusan sila ng Panginoon, pupunta doon, tapos pagdating sa gitna ng dagat, may boisterous wind, there is danger. Nandiyan po kayo? Okay. Sabi ng Panginoon, go to the other side. Dito sa word na constrain, nakuha yung aking attention. Bakit constrain? Pinilit niya sila. Ibig sabihin, ayaw sana nila. Amen? Ayaw sana nila. Okay? Pero pinilit niya sila, sumunod sila. Ngayon, mga kapatiran, ano nangyari? Of course, to make the story short, they reached the other side and they experienced more miracles. They behold that Christ is the true God. Nung siya po naglakad sa water and pinakalma niya yung tubig at maging si Peter, yung cross-reference ito sa Matthew 14, nasabi nga ni Peter, Lord, kung ikaw yan, bid me to come. And Jesus said, come. And because of his faith, he go down out of the ship, he walk on the water. Nandiyan ba yan? Okay? So anong makikita natin yan? Sa ating point number 1, be of good cheer when God command and constrain you to obey Him. Are you listening? Be of good cheer when God command and constrain you to obey Him. No? Sabi diyan, matuwa ka, magsaya ka kapag ikay inutusan at pinilit ng Diyos na sumunod ka sa Kanya. Bakit kaya? Bakit kailangan naman magiging masaya, matuwa ako, pastor? Bakit? For you to have more experience and favors of God. He wants us to go to the other side because He wants us to have more success in spiritual and secular life. Amen? Yung word na other side yan, na ibig sabihin, if we talk about our accomplishment and achievement, ayaw ng Panginoon na natapos mo yan hanggang dyan ka lang. Naabot mo yan hanggang dyan ka lang. Gusto ng Panginoon, tuloy-tuloy yan. Para tuloy-tuloy na maging patotoo ka that there is a living God that bless all the deeds of your hand. Hello? Bless your plans. So when God commanded and constrained you to obey Him, be of good cheer. Bakit? Because He wants you to reach the other side of spiritual growth, of spiritual successes, and spiritual wisdom. Di ba may mga utos ang Panginoon? Amen? He command us to not to forsake our assembly every
Every time na meron tayong service, amen? He constrained us to attend our prayer meeting. No? He command and constrained you. Ano yun? Inutusan ka niya at pinipilit ka niya na umattend ka mag-pray, na umattend ka, mag-join ka sa ministry, na mag-offer ka sa Kanya. You honor Him with your tithes. You honor Him with your commitment. You honor Him with your talent. Why He commanded you to do this? And why He is insisting you to obey these commands, mga kapatiran? Because He wants you to reach the other side of success. Spiritual success and secular success. Read that? Hello? Minsan, He command us, sabi niya, forsake not the assembly of yourself together. Get involved in the ministry. Be faithful with your commitment, with your offerings. Be faithful with your prayer life and Bible reading. He constrained you. He commands you and constrained you. Why? Like these disciples. Mga kapatid, huwag natin kalimutan ito, no? He wants you to claim every promises behind the premises. Narider, gusto niyang maklaim mo lahat ng kanyang pangako. Kaya, He command and constrain us to obey. Dahil hindi niya ibibigay yung kanyang pangako hanggat hindi mo ginagawa ang kanyang pinapagawa. Diba? Very clear kapag ang desire mo, financial blessing. Ano sabi ng Bible? Anong principles? Give and it shall be given thee. Shaken, pressed down, shaken together, and running over. Ano pa? No? Protection ng iyong family, protection ng iyong source of incomes, good health, and financial and material blessings. Ano sabi ng Panginoon? Honor me with your tithes. Give me all the tithes. Sabi niya, bring me all the tithes into the storehouse. No? Prove me now, di ba? Patunayan mo ako ngayon. Subukan mo ako ngayon. If I will not open to you the windows of heaven and pour you a blessings, that there's no room enough. Na walang magiging sapat na lalagyan o na room na paglagyan ng biyaya. You want to have spiritual wisdom? Ang command niya sa iyo, you have to be attentive in listening God's word. Be willing to open your Bible and have your daily devotions. You want to experience more miracles? He commands you to pray and pray. Hurry them. And exercise your faith. The reason why, when God command, and constrain you to obey, be of good cheer. Amen? Maggalad ka, matuwa ka. Bakit? Lahat ng yan, inuutos ng Diyos sa iyo, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil yan ang dahilan para magpapalaki ka. So He wants us to reach the other side of spiritual growth, of spiritual successes, and spiritual wisdom. Secondly, He wants you to claim His promises behind all His premises. And third subpoint, He wants you, or He wants us, to witness and experience wondrous works, or wonderful works of His hand. He constrained them. Pinilit niya sila. Una, He commanded them. Nandiyan na ba kayo? To go to the other side. Ayaw nila. Then He said that He constrained them. Pinilit niya sila. Bakit? Dahil gusto ng Panginoong Hesus, lalo nilang mawitnessan na Siya ay powerful God. Na Siya na kanilang sinampalatayanan could control everything, even the storm, and could command even the storm to be a blessing to His people. Alam niyo po, minsan, ang blessing ng Diyos is through problem. Ano din? Hello? Tingnan niyo ang pandemic. Di ba? Great problem yan. And don't you know, there are many Christians na na-bless during that time. Bakit?
God is the God of the storm. God is the God of everything. Pwede niyang kahit magtataka ka na lang, yung isang tao o yung boss mo na wala kang connection sa Kanya, mamaya i-touch ng Panginoon yung kanyang isip, yung kanyang puso para bibigyan ka ng favor. The reason why, when He command and constrain you to obey, mga kapatiran, huwag ka nang magdalawang isip na susunod. Amen? And be of good cheer, matuwa ka. Pag sinabi niya, be involved in the church ministry. Be involved in serving God. Be involved sa gawain ng Panginoon. Be supportive. No? Kaya nga, mga kapatiran natin na nasa malayo, minsan hindi ka nakaka-join, hindi tayo dito sa pagtulong personally dito sa church. Through our financial support, tutulong tayo sa church. Nagagawa natin yung ating obligation for the glory of God. And God will prove to you na hindi ka maubusan. Hindi ka mawawalan. Amen? Kaya pag inutusan ka ng Panginoon, na i-honor mo siya with your talents, with your blessing, mga kapatiran, be of good cheer. Bakit? Isa ka sa pinili para pagpalain ng Panginoon. Diyan na ba kayo? When God commands you and constrains you to obey, be of good cheer. Okay, next point. Because He wants you to overcome doubt and to exercise your faith. Gusto niya na mapagtagumpayan mo ang pagdududa at magamit mo ang iyong pananampalataya. That's why He command and constrain them to go to the other side. Are you listening? Then take note, ulitin ko, sa pagsunod sa Panginoon, pwedeng may darating na storm, pero sabi ng Panginoon, be of good cheer. Bakit? Kasama yan sa process. Para pagdating mo sa other side, you are ready enough to hold and to manage the miracles, the blessings, the bunga ng miracle ng Diyos na ibinigay sa iyo. Kasi pagka walang pagsubok, hindi ka ma-remind na minsan na biyaya ng pala ng Diyos kung bakit buhay pa ako. Amen? Pag hindi mo naranasan, minsan ang naubusan, no? Parang ang mapunta sa utak mo na talagang magaling ako na ano kaya ganito ang buhay ko. No? Makukuha mo yung glory. Mawawala yung part ng Panginoon. No? Pero minsan inalaw ng Diyos na naubusan ka, inalaw ng Diyos na pero mamaya-maya nandiyan na ulit yung blessing niya. Bakit? Test of faith niya. So why God command and constrain us to obey Him? Because He wants us to reach the other side of spiritual growth, spiritual success, and spiritual wisdom. Because He wants us to claim His promises behind the promises, or His promises, premises, I should say, and He wants you to witness and experience His miracles and wonderful works. Then, next, He wants you to overcome doubt and experience faith. Last point, why He commands you and constrain you to obey. And you have to be in good cheer or magsaya ka, matuwa ka. Because He wants you to be sensitive of the truth concerning His deity. Are you listening? Mas lalo nilang napatunayan dito na ang Panginoong Hesus ay hindi po isang taong kinasihan lang ng Diyos o isang propeta lang na in-empower ng Diyos to heal the sick. Because nakita nila, even the storm, He controlled it. And they are fully aware na Diyos lamang ang may control sa lahat ng bagay. Are you there? Kaya sabi nga po rito, mga kapatid, sa verse 51, and He went up unto them into the ship,
and the wind ceased. Minto na. And they were sore amazed in themselves, beyond measure, and wondered. Bakit amazed na amazed sila? Alam niyo ang reason? Verse 52. For they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. So, nagtaka sila na nakaya ni Jesus, na nagawa ni Jesus yun. Nakapa natin, bakit pa lang sila nagtaka? Ang dami niya nang ginawa. Ano yun? Sabi diyan, because their heart was hardened. Ito ang problema natin mga Christian. Take note, disciples sila. Nakapa natin? So, ibig sabihin, nanampalataya na sila. Sumunod na sila, kaya nga, they experienced a lot of miracles. Jesus proved a lot, no? Through His, yung kanyang pagbuhay sa patay, pagaling sa may sakit, na siya ay Panginoon. Pero, tinan ninyo, pagdating doon sa paglakad niya sa tubig, imposible sa kanila na magawa ni Jesus. Nakuha nyo? Pagdating doon sa inutusan niya yung wind na huminto, the storm to be still. Sabi diyan, they wonder so much. So, ibig sabihin, nung panahon kasi nila, yung mga prophets talaga, binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan to heal the sick. Are you there? Kaya sa tingin nila, normal kay Jesus Christ, being man of God, He can heal. Hello? Okay? Pero pagdating doon sa wind, sa storm, mas lalo nila nakita si Jesus, hindi lang pala yung tao ang kaya niya kontrolin, kundi ang lahat ng bagay. Then, nakita nila, ang magagawa ng Diyan ay ang Diyos. Ang mistake o ang kasalanan nito mga disciples, they are not sensitive, sa spiritual working ng Panginoon, na mislook nila ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. Okay? Pero sa kanilang experience na ito, nung sumunod sila, na inutusan sila ng Diyos, go to the other side, and He constrained them, pinilit niya pa sila. Nawala na yung kanilang doubt. Nakita nila ang kanilang sinusundan at ang kanilang sinampalatayan ay tunay pala na Diyos na nagkatawang tao. Amen? Nawala yung doubt. Sa atin mismo, kuminsan ganun eh. Meron tayong problema, ano nasa isip natin? Malalampasan ko pa kaya ito? Di ba? Okay? Meron akong pangarap, magagawa kaya ito. Talagang hindi mo magagawa. Hindi mo talaga malalampasan. Pero kung kasama mo ang Diyos, with God, nothing is impossible. Amen? So, when God constrained you, or command and constrain you to obey, be of good cheer. Bakit? Gusto niya ma-experience mo lahat yung miracles niya. Gusto niya magkaroon ka ng another step or leap of faith and success in your faith and in your secular life. Yeah, keep on. If He call you to serve Him, He has a great purpose in your life. Tandaan po natin, tayo lahat, we are called to serve God, being saved. Amen? Last point. When troubles and tests of faith or test of time, okay, we need to be cheerful, okay, or be of good cheer. Bakit? For God is with you. Amen? Ang Diyos ay kasama po natin. Kasama natin. Bakit? Pastor, di ko nakikita. Ito ngayon ang sample. Tingnan nyo. Anong ginawa ng Panginoon? Pumunta kayo doon sa other side. Sabi niya, pinilit niya sila. Bakit pinilit niya sila? Ayaw nilang maglayag na hindi siya kasama. Nakuha natin. Pero sabi ni Jesus, and sabi dito, and He constrained them. Pinilit niya sila. So, kailangan silang sumunod. Mga kapatiran, ano ang thoughts nila? Bakit ayaw nila? Bakit kailangan pa nilang mapilitan? Apay ka napilitan lang na nagtulog. Dahil akala nila, kung di nila kasama ang Panginoon, wala silang mapapala. At kung mayroong
problema, wala na naman tutulong sa kanila. Gusto nila visibly nandyan ang Panginoon. Pero tinan ninyo, sumunod pa rin sila. Sa pagsunod nila, yes, naka-encounter sila ng problem. Pero tinan nyo, take note ninyo dito sa verse 46. And when he had sent them away, he departed into a mountain to what? Pray. Yung word na pray dyan, makikita po natin, na ang Panginoong Jesus, He is mindful sa kanyang mga disciples. Nandiyan ba kayo? Na ibig sabihin, may pinagawa siya sa iyo, absent siya visibly, but present siya spiritually. Hello? Because He is omniscient, omnipresent, and omnipotent, mga kapatiran. Omniscient means all-knowing, omnipresent means all-presence, omnipotent means all-powerful. Dito sa prayer, sino pinag-pray dyan? Sino yung inisip niya dito? Yung kanyang mga disciple. He is mindful of you. Hello? Kahit na hindi mo siya nakikita visibly, mga kapatiran, He knows everything about you. Alam niya yung needs mo. Alam niya yung situation mo. And then, verse 47, and when, sabi yan, even was calm, the ship was in the midst of the sea, and he alone of the land. Ano sabi yan sa verse 48? And he saw them toiling in rowing. Alam niya yung nangyayari. At dumating siya, hindi late. Tama po ba? Hello? Pag ang Diyos kumilos sa buhay natin, hindi po late. Lahat on time niya. Pwedeng tayo ang laging late. Amen? Di ba? Pupunta tayo magsamba sa Diyos, laging late. Di ba? Okay? But ang pagpapala ng Diyos, laging on time. Pastor, parang wala pa, matagal ko nang pinag-pray. Matagal na ako naghihintay. Kaya hindi pa binibigay kasi hindi pa tamang panahon para sa iyo. Are you listening? Okay? Laging on time ang Panginoon. They lose their hope na makarating sa other side because of the strong wind. But Jesus walked on water toward them. Hello? Na ibig sabihin, in impossible way, kinakausap ka ng Diyos. In impossible way, and working of God, pinipreserve ka ng Diyos. Sinusustain ka ng Diyos. Binibigyan ka ng protection. Binibigyan ka ng progress. Hello? Ng success. Bakit? Kasama mo ang Panginoon. Huwag niyong kalimutan ito. On time palagi ang Panginoon. Dapat on time din tayo, ha? Yan na ba kayo? Okay? Pinakita niya sa kanila, he can walk on the water. Kung sa movie yan, si Jet Li yan. Hindi naman movie yan. Okay? Now, pagdating niya doon, hindi lang po he walk on the water. Sabi niya lang doon sa storm, be still. At kumalma na ang lahat. Ipinakita niya na siya ay omnipotent, all-powerful. Ang ibig sabihin dito mga kapatiran, bilang mananampalataya, anong pangako ng Diyos? Lo, I am with you always. Kaya, ano man ang circumstances na dumarating sa ating buhay, don't lose your hope, keep rejoicing. Sabi nga ni Apostle Paul, rejoice always. And again, I say, rejoice. Philippians chapter number 4. And even in 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, sabi doon, rejoice evermore. Bakit? Dahil anuman ang nangyayari, God is with you. Amen? Kapag mamatay ka talaga, kahit ayaw mo pa, yun ang plano ng Diyos para ma-enjoy mo na ang heaven. Pero kung sabi ng Diyos, mabubuhay ka pa, kahit may sakit ka pa, mabubuhay ka. Bakit? Ang Diyos ang buhay. Amen?
At kung gusto ng Diyos na sabihin, pagpalain ka niya, kahit mayroong maghinder, hindi po nila mahadlangan. Bakit? Mas powerful siya kaysa sino mang gustong mahadlangan. Are you listening? Kaya, in all time, rejoice. Amen? Sabi ni Pablo, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. The same with the meaning of this word of Jesus Christ na doon sa kanyang mga disciples na kung saan takot na takot sila sa kanilang sitwasyon. Sabi ni Jesus Christ, be of good cheer. No? Be of good cheer. Magalak kayo, magsaya kayo, matuwa kayo. No? Parang ang hirap yan eh. No? Kasi yung barko, halos parang malapit na lulubog, ano? Tapos sabi ng Panginoon, matuwa kayo! No? Para bang kung i-apply mo sa buhay mo, ha? Sabi kayo sa taas mo, matuwa ka! No? Pwede ba yun, Pastor? Pwede kapag ang inlagay mo sa isip mo, if kukunin mo ako, Lord, sa heaven naman ako. There is joy. Amen? Amen. No, there is joy. Brother Amil, palaging joy yan. No? Maalala ko yung Bible study natin sa Dipit-Dip. No? Dahil Mary ang pangalan ng misis niya. Sabi niya, every day is morning. Sabi niya, every day daw, happy daw siya. Mary daw siya kasi Mary yung wife niya. Okay? Anyway, joke niya lang yun. Balik tayo dito. Para ang hirap nun, may problema, matuwa ka. Pero pwede ba yun? Yes, pagka nasa isip mo, God is with you, God will help you. Ang walang katuwaan lang, yung taong walang pag-asa. Tuka po natin? Tandaan niyo ito. Ang sino mang taong walang pag-asa, hindi mo talaga mapatuwa yan at hindi yan matuwa. Ang tanong, may pag-asa ito? Yes. We have God. Amen? Kasama mo ang Panginoon. Ano man ang mangyari sa buhay mo, nakadesign yan para sa iyong ikabubuti. Kaya sabi ni Jesus Christ, be of good cheer. Be of good cheer. Magsaya ka, matuwa ka. No? Hindi lang yung pagka may pera, saka ka matuwa. No? Ang sweet mo pa kay Mr. No? Wala ng pera, ng sungit mo. Eh, Mother's Day ngayon, bakit tinitira niyo ang mother? Di ba din tayo sa mga father? No? No. Balik tayo dito. Mga kapatid, huwag niyong kalimutan ito. Sabi ng Panginoon Jesus, ano man ang circumstances niyo sa buhay, kasama niya ako. So be of good cheer. Amen? Now, anong gagawin ko ngayon, Pastor, para mas lalo ko ma-enjoy ang presensya ng Diyos? Balik kayo sa point number 1. Be willing to obey God when He command and constrain you. Hello? To go to the other side or to do this. Pag sinabi ng Panginoon, honor me with your tithes, do it. Huwag kang manghinayang. Gawin mo yan. Bakit? Gusto niyang maklaim mo yung promise niya na yan buhusan. Pagpalain niya lahat ng source of income mo. Nandiyan na ba kayo? Okay? Pag sinabi ng Panginoon, honor me with your faithful church attendance, gawin mo yan. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon, ma-enjoy mo yung closer fellowship ninyo dalawa. Okay? Pag sinabi ng Panginoong Diyos, mag-akay ka ng kaluluwa. Mag-invite ka rin. Gawin mo. Bakit? Gusto ng Diyos maging blessing ka sa loved ones mo. At lalo mo ma-enjoy ang relationship mo na Father. Are you listening? So when God command and constrain you to obey His word, rejoice. Be of good cheer. Because He wants you to have more blessings and wants you to reach the peak of success that only God could give and do it for you. Ay, manalangin, Almighty Father, thank you so much, dear Lord, na muli nakita po namin sa aming buhay na napakapalad po namin, Panginoon, dahil in all time, Ikaw po, O God, ang aming kasama. In all time, we are mindful of us. At sa lahat ng aming circumstances, Lord, or
Sa lahat ng panahon, Panginoong Diyos, kasama ka namin at ikaw po may control nito. Dinesign mo ang lahat ng ito for our good. And Lord, thank you rin po na nalaman namin na kapag may pinapagawa kayo sa amin, inuutos kayo sa amin, Lord, ang purpose nito ay para lalo po kaming mabless, para lalo po kaming mag-enjoy sa iyong presensya, lalo namin maklaim ang iyong mga pangako at tunay, Panginoong Diyos, na nangyari sa aming buhay, ang tagumpay, spiritual, secular, Panginoong Diyos, na tanging ang kamay mo ang makapagbigay at makapagdala nito sa amin. So Lord, I pray, help us, O God, that through this message, ang iyong mga anak na nandito ngayon, ay ma-exercise nila ang kanilang faith. Mawala ang kanilang doubt na kung pinapakinggan mo ba sila kapag sila'y nanalangin. Kasama mo ba sila, tinutulungan kung sila'y may problema. Or magtatagumpay kaya sila kung kasama ka nila. Lord, thank you with this passage, Panginoon, nakita po namin. Yes, we could claim all these successes, victories, Panginoon, dahil kasama ka namin. Na sinabi niyo nga, Panginoon, control niyo ang lahat. At lahat ng favors ay nakadirect, nakafocus sa iyong mga anak. Susunod lang kami sa iyong sinasabi. Gagawin mo ang inyong pangako. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isa. Uuwi kami, Panginoon, na dala ang iyong pangako, na kasama ka namin palagi, at sa lahat ng pinapagawa mo, nandyan ang kamay mo, na siyang mag-empower sa amin at magbigay ng tagumpay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mamuhay bilang isang masunurin mong anak at tunay na nagtitiwala sa inyo. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo. I hope na tayo nga po ay may natutunan, no? Sa umaga na ito. So, be of good cheer. No? Sabi ng Panginoon, it is I. Hello? Okay. Be not afraid. Waitin po natin. To God be the glory. Then after that, we will greet one another. God bless before we go home. Amen. Para po sa ating closing song, awitin natin, to God be the glory, all the affairs. To God be the glory, great things He hath done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen.